Mga person, medyo budget pa ko ngayon dahil ito, dito sa asong hilaw na ito, ay parinig at gagamitin daw niyang suka teknik. Ay nako, kaya naman kukwentuhan ko kayo ng suka teknik gone wrong. Ayusin ko yung position ko. No, yan. Gaalala na naman si Mom. The other day, another kwento. Alam niyo ba, mga person, isa pong purple survivor. Po, nadapuan ako ng sakit na yon noon. Akala ni Mom na dinarte lang ako at ayaw kong kumain. Tamaya, ito na ang nangyari sa akin. Tuha ko ng dilaw at ito ang pinakamalala sa lahat. Po, yan ang nilalabas ko kaya naman sinugod ako ni Mom and Dad sa ospital. Abi na ang panghihina ko dyan at 5 days ako dyan. Pero luckily, na-survived ko siya. After 5 days, nagulat sila. Well, very strong daw ako. Kira kasi nakakasurvive dyan eh. Ito pa nga yung itsura ng paa ko noon, no? Amaga pa. Wala pa akong pedicure dyan. Ito pa nga yung itsura ko noon, napakapayat ko. After that, na-require ako magpahinga muna. Dapat hindi ako makipaghalubilo sa ibang aso. Kaya nandito ako sa kabilang kwarto namin. Huwag kayo mag-alala, malamig naman dyan. Akong ginawa kundi tulog, higa, at kain. Mabay pa itong red day ko. Kaya naman naka-diaper ako dyan. At 2 to 3 weeks din ako nagpahinga. Talagaan talaga ako ni Mom. Tapi talaga ang kaba niya noon. At kayo mga first one, huwag niyong pag-aalalahin ng mga fur parents niyo. Pakit na nga sa puso, masakit pa yan sa bulsa. Pero worth it naman kasi eto na ako after. Masayang masaya at maliksi. Kaya naman, nag-iingat na kami after that. Every after walk, nililinisan talaga kami. Para safe na safe. Naglulutuan din ako ni Mom ng masasarap para magana po. Gusto niyo ba ng mga ulam serye? Abangan nyo next week yan. Abi tayong kakainin next week, kaya naman asong hilaw, huwag kang ano dyan. Huwag mong gagawin yun. Nakikinig ka ba?